Nais kong ibahagi ang isang kwento na nagbabago sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Hindi ito isang kwento na gawa-gawa lamang. Sa halip, ito ay nanggaling sa Biblia na siyang salita ng ating dakilang Panginoon, kung kaya't ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. Mayroon lamang nag-iisang Diyos at siya ang kataas-taasang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ang pinakamakapangyarihan kaysa sinumang nilalang, espiritu, guro ng relihiyon, gobyerno, o Diyos na sinasamba ng mga tao. Siya ay nasa pasimula na ng mundo bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Sa isang salita lamang ay nilalang niya ang lahat ng bagay. At ang lahat ay nalalang. Ang lahat sa langit at lupa ay kanyang nilalang. Nilalang din niya ang lahat ng bagay na hindi natin nakikita, katulad ng mga anghel. Ang mga anghel ay mga magagandang espiritu na sumasamba at naglilingkod sa Diyos sa kaitaasan. Nilikha din ng Diyos ang lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang araw, buwan, mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga halaman at hayop. Sa kahulihan ay nilalang niya ang lalaki at babae sa kanyang wangis, at pagkatapos niyang lalangin ang lahat ay sinabi niya, napakagaling nito. Binigyan ng Diyos ang unang lalaki at babae ng isang napakagandang hardin na kanilang tinirhan. Bawat araw, sila ay naglalakad na sabay at nagkaroon sila ng napakagandang relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Sinabi ng Diyos na kalingain nila ang hardin at magtamasa ng lahat ng bagay sa loob nito. Binigyan sila ng Diyos ng isang espesyal na kautusan. Sinabi niya, maaari ninyong kainin ang lahat ng bunga ng mga puno sa hardin, maliban lamang sa isa na nasa gitna ng hardin. Kapag kinain ninyo ang bunga ng punong iyon, kayo ay mamamatay. Isang lubos at ganap ang relasyon ng unang lalaki at babae sa Diyos. Nilalang tayo ng Diyos upang magkaroon ng ganitong klaseng relasyon sa Kanya. Ang unang lalaki at ang unang babae nagkaroon ng napakagandang relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Gayunman, naalala niyo ba ang mga anghel na nilikha ng Diyos? Ang isa sa kanila ay naging palalo. Ninais niya na maging katulad ng Diyos at sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Ngunit iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin. Kaya't pinalayas ng Diyos ang palalong anghel mula sa langit. Tinawag ang anghel na ito na demonyong anghel. Pinalayas din ng Diyos ang ibang mga anghel na sumunod sa palalong anghel. Sila ang mga naging demonyo o mga masasamang espiritu. Isang araw ay tinukso ng demonyo ang babae upang kainin ang bunga ng puno na ipinagbabawal ng Diyos. Tinanong niya siya, sinabi pa talaga ng Diyos na hindi mo pwedeng kainin ang kahit na anong bunga ng puno dito sa hardin? At sinagot siya ng babae, maaari daw namin kainin ang bunga ng mga puno dito sa hardin, maliban sa isa na nasa gitna ng hardin. Kapag kinain o hinawakan namin ito, kami ay mamamatay. Ngunit sinabi sa kanya ng demonyo, hindi ka mamamatay. Sa halip ay magiging katulad ka ng Diyos. Nakinig ang babae sa demonyo at kinain niya ang ipinagbabawal na prutas. Pagkatapos ay binigyan din niya ang kanyang asawa at kinain din niya ito. Nang araw na iyon ay pareho silang nagkasala. Itinuturing na kasalanan ang bawat panahon na tayo ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid at banal. Kailangan niya tayong parusahan tuwing tayo ay sumusuway sa Kanya.
Pinalayas ng Diyos ang lalaki at babae mula sa hardin at ang kanilang relasyon sa Diyos ay nasira ng panghabang buhay. Katulad ng lalaki at babae sa hardin, lahat tayo ay nagkasala, nasira ang relasyon natin sa Diyos. At ang resulta ng kasalanan ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno kapag tayo ay namatay na. Hindi tayo maaaring mabuhay kasama ng Diyos katulad ng orihinal niyang disenyo para sa atin. Ano ang maaaring gawin? Sa nakalipas na panahon, dumami ang mga tao sa mundo. Ngunit kahit na sila ay nagkasala, ay mahal pa rin sila ng Diyos at nais pa din niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Ibinigay ng Diyos ang kanyang 10 utos sa mga tao sa pamamagitan ng isa niyang lingkod. Alalahanin natin na ang Diyos ay ganap at banal, kung kaya't nararapat din tayong maging ganap at banal upang makapiling niya. Ang 10 utos ay nagturo sa mga tao kung paano mamuhay ng tama kasama ang Diyos at sa bawat isa. Ang ilan sa mga utos ay, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos o gumawa ng mga idolo. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang magsisinungaling. Magnanakaw. Papatay. Huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba o mga lunya. Ngunit wala ni isa ang nakasunod sa lahat ng mga utos na ito. Sa tuwing sila ay magkakasala, hinihimok sila ng Diyos na ipahayag ang kanilang mga kasalanan at mag-alay ng sakripisyo kapalit ng kanilang kaparusahan. Ang sakripisyong ito ay ang pagpatay ng isang hayop na walang kapintasan at pag-alay ng dugo nito. Habang inihahandog nila ang sakripisyo, ay hihilingin nila sa Diyos ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at hahayaang mamatay ang hayop kapalit nila. Sa pamamagitan lamang ng pagtanak ng dugo, magkakaroon ng kapatawaran ang kasalanan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay hindi na sila nababagabag sa kanilang mga kasalanan. Sa halip, ang kanilang mga sakripisyo ay naging isang ritual na lamang. At sinabi ng Diyos, ayaw ko na ng inyong mga sakripisyo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at pag-aalay ng hayop, naisip ng mga tao na hindi sila makakabalik sa Diyos sa sarili nilang paraan. Ano ang maaaring gawin? Minamahal pa rin ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kung kaya sa tamang pagkakataon ay ipinadala niya si Jesus upang ipakita sa mga tao kung paano maibabalik ang kanyang relasyon sa Diyos. Sino si Jesus? Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Si Jesus ay isang kahanga-hangang guro. Gustong-gusto ng mga tao na makinig kay Jesus sapagkat itinuturo niya kung paano magbalik loob sa Diyos. Si Jesus ay manggagawa rin ng himala. Isang araw, maraming tao ang nakapakinig ng buong araw na pagtuturo ni Jesus. Dahil sa mga tao ay nagugutom, kumuha si Jesus ng 5 piraso ng tinapay at 2 isda. Binasbasan niya ito at sinimulang ibahagi sa lahat ng mga tao. Noong araw na iyon, mahigit sa 5,000 tao ang kumain at nasiyahan silang lahat. Ang kapangyarihan ni Jesus ay maaaring matugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Sa isa namang pagkakataon, tinawid ni Jesus kasama ng kanyang mga disipulo ang isang malaking lawa. Habang natutulog si Jesus, isang napakalakas na bagyo ang dumating. Ginising si Jesus ng kanyang mga alagad at sinabi, "Panginoon, malapit na kaming mamatay." Tumayo si Jesus at nakipag-usap sa hangin.
at sa mga alon at nagsabi, "Tumahimik ka." Dali-dali ay tumigil ang hangin at ang ulan. Mas higit ang kapangyarihan ni Jesus kaysa sa kalikasan. Nang nakarating si Jesus sa kabilang lugar, nakasalubong niya ang isang marahas na lalaki na namumuhay sa mga libingan. Siya ay puspos ng mga demonyo at lubhas siyang mapanganib. Mahal ni Jesus maging ang ganitong klaseng tao. Nakipag-usap siya sa mga demonyo at sinabi niya, "Lumayas kayo sa katawan ng lalaking ito." Dali-dali ay umalis ang mga demonyo sa katawan ng lalaki at nagbalik sa normal ang kanyang pag-iisip. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa mga masamang espiritu. Isang araw ay nagkasakit ang matalik na kaibigan ni Jesus at ito ay namatay. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Jesus sa puntod ng kanyang kaibigan. Nang makita niya ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang kaibigan, ay nagsimulang tumangi si Jesus. Nagpunta sa dakong harap ng libingan si Jesus at sinabi niya, "Kaibigan, lumabas ka." Lumabas nga ang kanyang kaibigan mula sa libingan at siya ay nabuhay. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa kamatayan. Ginawa ni Jesus ang lahat ng ito sapagkat minahal niya tayong lahat at nais niya na magbalik loob tayo sa Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos at isang kahanga-hangang guro at tagapaggawa ng mga himala. At sa lahat ng nabuhay sa mundo, si Jesus lamang ang hindi kailanman nagkasala. Siya lamang ang hindi nararapat na patawa ng kapatawaran ng kasalanan. Maraming tao ang nagmamahal kay Jesus. Ngunit may ilang mga puno ng relihiyon na naiinggit kay Jesus. Tinakip nila si Jesus, nilitis at nagpasyang patayin. Inilagay nila si Jesus sa malaking krus. Ipinako ang kanyang kamay at paa sa krus. At habang siya ay nakabayubay sa krus, ay tumulo ang napakahalagang dugo ni Jesus sa lupa. Isinigaw niya ang "Naganap na." Si Jesus ang nagsilbing ganap at sakdal na sakripisyo. Mahal tayo ng Diyos at ipinahintulot niya na mamatay si Jesus sa krus bilang kapalit natin. Pinasan ni Jesus ang kaparusahan ng lahat ng ating kasalanan. Tanging sa pagdanak lamang ng dugo, mapapatawad ang ating mga kasalanan. May isang tao na dapat magbayad ng ating mga kasalanan. Matapos mamatay si Jesus ng araw na iyon, dinala ng kanyang mga kaibigan ang kanyang katawan at inilagay sa isang ligtas na libingan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwentong ito. Pagkalipas ng 3 araw ay bumangon si Jesus mula sa mga patay at naglaan ng maraming araw sa pagpapakita sa mga tao na siya ay nabuhay na muli. Pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos. At bumalik siya sa kanyang Ama na nasa langit. Tinanggap ni Jesus ang kaparusahan ng ating kasalanan at naglaan siya ng paraan upang makapanumbalik tayo sa Diyos. Siya lamang ang makapagtuturo sa atin ng daan pabalik sa Diyos. Nang si Jesus ay narito pa sa mundo, ay naglahad siya ng isang kwento. May isang binata na nagsabi sa kanyang ama ng ganito, "Ibigay mo na sa akin ang bahagi ng aking mamanahin." Nagpakalayo-layo ang binatang ito at winaldas ang kanyang pera sa marahas na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat ng kanyang kayamanan, ay naging tagapagpakain na lamang siya ng mga baboy.
Isang araw ay natauhan siya. Naisip niya, maraming pagkain ang mga manggagawa ng aking ama, ngunit ako ay namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin na anak mo. Kung maaari, ay gawin mo na lamang akong isa sa iyong mga manggagawa. At tumayo siya at pumunta sa kanyang ama. Ngunit malayo pa lamang siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay napuno ng pagkahabag sa kanya. Tumakbo ang ama papalapit sa kanyang anak. Niyakap siya at hinalikan. Sinabi niya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin na anak mo. Ngunit sinabi ng kanyang ama sa kanyang mga tagapaglingkod, Madali, dalhin ninyo sa akin ang pinakamagandang balabal at isuot ninyo ito sa kanya. Lagyan ninyo siya ng singsing sa kanyang kamay at sandalyas ang kanyang mga paa. Magsasaya tayong lahat at magkakaroon ng isang piging. Dahil ang aking anak na nawala ay natagpuan na. Lahat tayo ay katulad ng binata sa kwentong ito. Lahat tayo ay nagkasala at iniwan natin ang ating amang Diyos. Ngunit katulad ng anak na iyon, maaari tayong bumalik sa Diyos. Kailangan natin humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at manumbalik sa Diyos upang makamtan ang buhay na ninanais niya para sa kanyang anak. Sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Nais mo bang hayaan si Jesus na dalhin ka pabalik sa Diyos? Si Jesus lamang ang makapagpapabalik sa atin sa Diyos. Upang makapanumbalik sa Diyos, kailangan mong aminin na nagkasala ka laban sa Kanya. Kailangan mong paniwalaan na namatay si Jesus para sa iyo at dinala niya ang iyong kaparusahan. At hilingin sa Diyos na patawarin ka niya. Kailangan mong ibigay ang iyong tiwala kay Jesus lamang upang maibalik ka niya sa Diyos at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At magmula doon ay nararapat na sundin mo si Jesus bilang iyong bagong Panginoon. Sinasabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari kang lumapit sa Diyos katulad ng binata sa kwento na nanumbalik sa kanyang ama. Maaari mong sabihin ng ganito, Alam kong mahal mo ko, aking Diyos. Nagkasala ako sa iyo at humihingi ako ng kapatawaran. Naniniwala ako at nagtitiwala kay Jesus bilang ganap na sakripisyo upang alisin ang kaparusahan na dapat ay para sa akin. Diyos ko, patawarin mo ko. Masaya akong sumasang-ayon na sundin si Jesus bilang aking Panginoon magmula ngayon. Salamat sa ibinigay mo sa akin na buhay na walang hanggan bilang iyong anak. Bakit hindi mo siya tawagin ngayon? Kung tunay na tinawag mo ang Diyos, ikaw ay naging anak na niya magpakailanman. Nais ng Diyos na malaman ng iba na ikaw ay anak niya. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang para ikaw ay manumbalik sa Kanya, kundi manumbalik din pati ang iyong pamilya at mga kaibigan sa Kanya sa pamamagitan mo. Sino pa ang mga kakilala mo na sa tingin mo ay kailangang makarinig din ng ganitong kwento?